Kita natin na umaaray pa rin sila sa damage na nanggagaling dito sa Aurora. Now let's be... Oh! Wait lang! Sumitap na kagad si KLBJ! At si Uwe kagad ang napatay ng AP. Gusto pa ata sila ng isa. Ay, grabe! Si DK. Tumama na rin Naka! yung mga stuns. Oh my goodness! Dalawa kagad para kay James. Ang ating makikita. Pwesto na si DK. Rora ngayon ang may control dito. Shizu ang pupuntahan. Aqua ngayon. Hindi tinamaan ng ultimate. Andun na rin yung shifting skies at si KLBJ ang nagwagi. Kapit ata si Kill dito. Makakuha ng kill si Demon Kite. Pero nakuha Ang turtle pit. Nagbibigay ng vision dito si Nova. Nag-aantay naman si James Max. yan, nasa may bandang ibaba. Walang ideya dito ang Aurora. DK hawak. Nagamit na rin yung Mountain Shocker. Alam nila na 5 miyembro mula sa Aurora ang nagpupulong-pulong dyan sa may bandang ibaba. Nabahagi! At si DK ang nakakuha ng bagong. Atras muna dito ang mga miyembro ng AP Bren. Si Nova ata may ipit. Tinamaan ng stun. Andun na rin yung mga stuns at continuous damage mula dito sa Aurora. Itutuloy ata nila. Okay, tingnan natin. Gugulong-gulong si DK. Pero pipigilan muna ng Aurora ang kanilang gigil. Ngayon ay nakaagaw naman sila ng Purple. Good re-establishment ng control sa mapa. Nagsimula yun lahat dun sa good cut na ginawa ni Light against KLVJ and the rest of members of AP Bren. Nung time lang na sumubok siyang mag-taunt, napigilan yung mabilis na ikot, napigilan yung agad na pagdating ng AP Bren doon sa Turtle Pit. And even if James Punks hindi nila makita, kinailangan din gasto si James Punks yung mga dash niya para lang mabuhay. But Ay, hindi yata pagagalaw. Oh my goodness! my God! Laker, daddy din si Shizu. Susubukan sana siyang habulin. Pero nandun yung reinforcement. Tulong-tulong agad ang Hyde. Mr. Consistent almost outplaying 3 members of the side of AP Bren. But a quick flicker na nanggagaling dito kay Shizu. Buhay pa naman ang side ng AP Bren pero nararamdaman na natin ang lapu-lapu ni Edward. you know what, kung napatay niya doon si Shizu, sobrang laking bagay nun for Aurora dahil mapipigilan nga yung pag-scale. But because of just one flicker, napigilan ni Shizu yung pagkakamatay niya. Kahit mamatay si Edward doon, basta napatay niya yung YSS, okay na sana eh. Kaso nga lang, still, dahil sa flicker ay nakatakas. But yung overall macro, nakuha naman ng Aurora. They pushed that turret down top lane and even yung bottom, pati yung mid lane. Napag-flicker na rin. Oh, wow! Pupuntahan! Napaganda sila mula dito kay KLBJ. James! Atasan muna sila habang sa may bandali ko na si James Park. Hinahabol na rin si Yue. Wala na pakialam kahit under the turret yan. Atras muna si James Park. 3 natitira para sa Aurora. Saktong-sakto to kasi 10 segundo may Lord na rin. And just when you thought na na-reclaim na ng Aurora ang larong ito, nasa kanila na yung 800 gold, ay binawi muli ito ng AP Bren. Equalize po ang ating laro, just a 400 gold din sa kamay ng AP Bren. At sinusubukan nilang i-translate ito sa isang Torre o Lord. Pero maaga ding nakaresponde ang Aurora. Massive ultimate mula dito kay KLBJ. At first we thought na si Doming kahit lang yung target. Pero nung pag-dash niya papunta dun sa left mid bush, nagulat siya na may 3 pang tao Dami doon. pala. At napaganda pa for AP Bren. Getting 2 kills. Pero the good thing for Aurora is hindi pa naman makakapag-start basta-basta yung AP Bren ng Lord at that time. So they have equal chances. 50-50 probability who's gonna get the Lord. Nako, sisimulan na agad ang Lord Dance na ito. Kahapon ay blinitz ang mga Lord. Ngayon naman ay mukhang i-reset ng mga katauhan. In AP Bren, hinawakan na. Shizu with the ult. Hindi natin nagamit na rin naman yung Mountain Shocker. Edward ay papasok na! Pero si Light ang nakakuha! Nice steal mula dito sa Aurora. Atras muna si Nova. Napakababa na kanyang buhay. Pero si KLBJ nakipagsabayan na sa 4 ang miyembro mula sa Aurora Gaming. Chase down. Si Aqua hawak niya yung Brave Spartan mula kay Edward. At yung Lord ay dumiretso na kaagad sa may bottom. Milagrong steal mula dito sa ating regular season 16 MVP Light. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nangyari para sa Aurora. Missed out retribution mula dito kay James Punks and even dito kay Demon Kite. And yung first skill pa nung Gatot Katsa yung naka-secure nung Lord na yon. The good thing for Aurora is they have the ability to chase down kahit natapos yung objective and that's what we saw. Kaso nga lang nakaiwas din ng AP Bren but here on the bottom lane. Okay, umaamba lang si Edward. Shifting Skies ay nagamit. Dadalhin si Demon kahit doon sa may torre. Pero mababasag na nga ata ito habang kababa na ng buhay. Grabe! KLBJ at may ipit ata si Yue. Napapflicker din siya pero nandiyo yung Landshaker mula dito kay Aqua! Aqua. Brave is partner para luminis. Ako naipit. Aqua ay nakakuha nilang kill. Ipit ata sila dito kay DK. AOG ay gagamitin. Tinamaan dito si Aqua. Kailangan naman trash. May double dusting siya. Ang bababa ng buhay ng mga miyembro ng AP Bren. Pero 2 ang nakuha nila kontra sa 1 para dito sa AP. Wow, still a 2-for-1 trade at hindi ko inakala na mabubuhay pa si KLVJ doon. Have to give it to KLVJ with that flicker.
Tapos habang naka-ultimate siya ng Cloud Form, na-stun si Yue. Kinailangan niyang puwersahin yung flicker niya and even yung rocket para lang makalayo. But there is Aqua with the copied Bravest Fighter, enough para abutin pa yung nakalayo na sana na Kimi ni Yue and thus giving the advantage to AP Bren. Oo, at ngayon yung advantage na yun, nagta-translate na rin sa ating gold lead. A slight gold lead para sa AP Bren, 1.2k. And ito, partida, nakuha pa ng Aurora kanina, yung Lord at nakaka-invade sila. So for some reason, ay nakakakuha ng resources ang side ng AP Bren. Saan ba nanggagaling yung pera na hawak ng AP Bren ngayon? Their control on the lanes. Look at the LBM, pero mukhang hindi muna nila ipupull ang trigger. 15 seconds bago lumabas ng Lord. Hindi pwedeng may papitas dito if you're AP Bren. Dumaan, Ay! pero hindi kinagat. Ayaw nila. Naghahanap din sila ng rightest target eh. Pero sa kabilang bahagi, pero tingnan mo ang ginagawa ni James Punks. Nag-aabang lang siya ng pagkakataon. At si Nova, nag-check lang, nag-vision lang kung saan patungo. Yan, alam nila na papunta ata sa bottom. Oo, pero mukhang magpapakita na rin sa taas yung Yisun Shen for AP Bren. Alam ng Aurora na 4 na katao lamang ang narito sa Lord. Ngayon, may advantage sila in terms of numbers around this Lord area. Okay, si Light ngayon ay nakita na rin ni Nova. Sama-sama sa may right bush, sa may mid. Dito ang Aurora Gaming. Habang kumokontrol lamang ang AP Bren ng wave dun sa may middle. At tinutuloy na ni Yue yung kanyang plano dito na hawakan itong Lord. Oo, bait lang ba ito? Gusto ba nila ng laban? Ito ang mga tanong na tinatanong ng AP Bren as they look for a potential Reset. engage. Ni-reset ito ng Aurora. Hindi nila alam kung nasaan si Doming. Hindi rin nila alam kung nasaan si Edward. Nilalaro ng Aurora ang vision. The Likod. same could be said para dito sa AP Bren. May flank na pwedeng mangyari at hindi ata nararamdaman Wala. ang mga katao kung nasaan ang mga pwedeng gumawa ng play. Si Aqua, kung sila yung nagamit na nandun Yung si VJ. Vince. Guys, nauli na naman dito si Demon. Kahit Retian na lang talaga. Sino ang magwawagi sa Lord? Si DK pa rin. Pero si Aqua ay pumasok na. KLBJ, kailangan naman si James pa kasi Yun yun ay down. maglilinis na rin. Tumama rin yung Raging Sandstorm. At ngayon Shizu! ay aabutan din itong si Shizu. Ladies and gentlemen, 2 for 2 naging palitan doon. nakabawi kahit Di ba tapos? paano yung AP Bren doon sa mga kill score. Pero it's Aurora still. James, wait lang. Alam niya, napakarami nito. Hoy! Tama si Doming! Mabuti na lamang ay naka-atras pa. Even committing yung kanyang flicker para umiwas. Beautiful sequence coming in from Aurora. Na-secure nila ang Lord. Re-recta sila ng push na huli! Yung Ganun VJ. naman ang dalawa ang nahuli dito. Si Light ay napakababa na Sakit. nabuhay pero free hit na naman! Dito si Doming Kite! At ngayon ay si Nova ay atras din. Buhay naman na si Aqua. Kaya ba nilang depensahan ito? Wala nang sabog doon sa may bandang ibaba. Ngayon naman si Light. Atras din. Down to 30% yung kanyang HP. Si Aqua hahawakan din yung ultimate dito ng isang Edward. Tingnan natin kung papasok pa ba sila. At tagumpay ata yung plano nila. AOG gagamitin. Wala namang tatamaan. At hindi rin connect interaction pulse. Hihinga muna ang AP. Oh, and just like that, kalmado na naman ang Land of Dawn. Pero lamang na ang Aurora ng 3.2k after that successful sequence after the Lord. Very good spacing mula sa Aurora. Nakita nila na ang ginagawa ng AP Bren is to continuously disturb yung formation na ginagawa nila. Pare-parehas lang na nagpe-penetrate through KLVJ and ang ginawa lang nila is widen lang nila yung box. Hindi sila nag-stay doon sa maliit na box na ginagawa nila all throughout because nadadamay sila nung AOE, nung mga ultimate na meron ang AP Bren. And the moment na nilawakan nila yung area nila, din yung time na nakapag-spacing ng maayos itong si Doming Kite. With James Punks being the target, masakit na rin kasi yung damage eh. Ito na yung mga time na mahihirapan kang habulin yung Granger. So, AP Bren must address that issue. Oo, may mga flicker naman sila at yung mga pwesto may panghuli naman sila. Ng maganda lang dito ang lupit. Si Kiel? Kung pwesto dito ni Doming. KLVJ matatamaan ang Landshaker. Bravest Fighter, palabas at papasok at palabas. Pero mukhang wala naman masyadong damage na magaganap. And so far, AP Bren, defending their own jungle. Pumapasok na ang Aurora kung saan nila gusto. Matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pangatlong Lord ng laban na ito. Pero may kalamangan na ang side ng Aurora Gaming with the short lane. So swerte pa ang AP Bren dito.
Because unlike what AP Bren is doing, for Aurora, napakadaling abutin kung nasaan si Shizu. Magko-commit lang si Edward and even Light committing his own AOG para maabot yung YSS. It is because of the nature of the hero. Yung Granger, malayo talaga yan. Babaril at babaril. Pero yung YSS kasi, kailangan niya i-maximize yung passive niya. Kailangan niya pumalo ng melee, tapos long range. In, out. And yun yung nagiging advantage ng Aurora. Malayo si Dominkite. Oo, at napakahirap kasi abutin yun ng isang Granger na syempre biyasang-biyasa na rin. Napakatagal nang nag-Granger ng taong ito and for Aurora Gaming. Sisimulan na nila ang pangatlong Lord. Nagbibigay ng vision dito si Nova. Kita niya kung nasaan si Demon Kite. Nice push Oy! check mula kay Domeng. At napapalibutan na nga ng Aurora ang Lord na ito. Okay, masyado pa malayo si Shizu. 4v5 ang magiging laban. Nakaabang din si James Pangs. Reset lamang. Soft reset ito And this time ay si Edward ay aabante din. KLBJ nag-aabang ng kanyang shifting skies. Pero si DK nagmagiging naman sa likuran ay pinuntahan rin ng mga miyembro dito ng AP Bren. Nakakuha ng dalawa ang Aurora Gaming. Atras muna dito si Aqua. Ganun din naman itong si Shizu. Tingnan natin kung magkakahabulan pa ba. Atras muna si Shizu. AOG. Alam nila na nag-dash na dito si Shizu. Oh! Takas pa, hindi tumama yung Unbreakable pero siya ay tatawagan mula kay Demon Kite. Ngayon naman ay mapasok na rin itong si James Pangs. Pero siya ay natunaw. Ngayon si Aqua na lang ang natitira at hawak niya yung Brave Spider. Ako, nag-audition at isa na lang ang natitira. Gusto na ata ito tapusin ang Aurora. Mukhang ang liwanag ay tuloy-tuloy sa pagkuha nila dito sa game number 1. Aurora Gaming, inaantay na lang nila ang pagbasag nito at sila magwawagi. A solid victory coming in from Aurora Gaming.